So, good evening. So, medyo different tayo ngayon. Yung lesson natin is pre-recorded. Subukan lang natin kasi it's very short lang. Pero I feel it's very important. Actually, I just thought of this kasi parang kailan lang napanood ko siya. And I was thinking na gagawin ko siyang lesson sa inyo. Um, meron ngang parang naisip ko, i-post ko na lang sa inyo yung mga YouTube videos na nakita ko. Kaya lang, it's parang disservice sa inyo. So, siguro gagawa ko na lang sarili kong siyang explanation. It's called the Valley of Death. And some call it yung stages of change, saka status of change. Pero anyway, makikita nyo to. It's very popular sa YouTube actually pag marami nagtuturo nito. So lagyan lang natin ang sarili kong twist for freelance guru. So what's the Valley of Death? Valley of Death is something na i-encounter ng lahat ng may sinisimulan. Something na sinisimulan nila na for improvement ng sarili. Parang ganon. Hindi lang siya sa business eh. Hindi lang sa business. The value of that can apply to getting fit, to learning something. Dito sa freelance guru, yung pagpasok nyo rito, you'll encounter the value of that. Paggawa nyo ng business, you'll encounter the value of that. So, ano yung value of that? Simulan natin siya. Madadaanan natin kung ano yung value of that. So, simulan natin. There's 5 phases. And sa phases, sa 5 na yon, madadaanan niyo si value of death. And it's up to you to stay in that valley and die or go through it. Okay? So let's start. So ito yung first yung ma-encounter. Whenever you get anything new na gusto nyo, exciting news, let's say, tulad na lang sa freelance guru, nung narinig niyo yung freelance guru, tapos narinig niyo yung, let's say, yung mga naging success stories from teacher na lubog sa utang, biglang um, na bayaran lahat ng utang, tapos now, umalis sa pagturo kasi maganda na yung ano niya, maganda na yung naging negosyo niya sa freelancing. Tapos narinig mo, uninformed optimism ka ngayon siya kasi, uy, galing nun nangyari dun ah. Kaya ko rin yung mag-aaral lang ako sa freelance siguro. Kaya ko yan. Uninformed optimism yun kasi parang excited ka, sobrang excited ka. Kasi o kaya tinanong mo yung kilala mong teacher, uy, ba't ano ngayon? Ba't parang nakakaluwag ka ngayon? Nag-ano kasi ako, nag-freelancing ako. E paano ginawa mo? Paano ako nagsimula? Nag-enroll ako sa freelance guru. Ikaw naman, exciting. Tinahanap yung freelance guru. Uninformed optimism yun. Kasi uninformed kasi, hindi mo pa naman alam yung ins and outs eh. Excited ka lang. So siguro inaalam mo, in your own way, nire-research mo, pero not enough yung kasi hindi mo pa naman na-experience eh. Pero once you experience it, um, magbabago ka na. Let's say, nag-enroll ka sa freelance guru. Informed pessimism ka na. Di naman pala madali dito. Araw-araw yung turo. Tapos puyat ako. Tapos, mayroong pampasok bukas. Di ko kayang isingit to. Dami palang ginagawa. Tapos may bayad pa. Ano ba yan? Kukulangan ako ng budget. So, yan. Nalaman mo na yung mga negative. Diba? Puro negative na alam mo, nakikita mo. Challenges na nakikita mo. So, although nandun din na may natututunan naman ako okay lang. Siguro nilalabanan mo yung mga pessimisms mo. Kaya lang, diyan mo nalalaman yung challenges eh. Hindi mo siya alam noong unang stage, di ba? Kaya uninformed optimism ka kasi puro good lang yung naririnig mo. Kasi ito na, ano ka na, parang, uh, tag doon, yung hectic na schedule mo dahil di sa freelance guru, tinuturuan kayo, tapos minsan di mo nagigets, nape-pressure ka, yan na. Papunta ka na sa third stage, crisis of meaning, parang, para sa akin ba talaga to? Parang hirap-hirap naman pala mag-freelancing. Tapos di naman ako magaling mag-English, kaya lang yung pagsusulat nahihirapan ako, di ko makaano, di ko magets. Kahit may chat GPT, nahihirapan ako. Oh, may social media pa pala, hirap naman ito. Tapos, kahit may mga apps na ang pangit ng sulat ko, nahihirapan talaga ako. Dito sa parang di para sa akin to. Hindi siguro. Boom, wala na. Hindi pala para sa iyo. Ayaw mo na. Ayaw mo na. Ayoko na rito. Reset. Bayaan mo na, 'di ba? Yun yung nangyayari kapag yung crisis of meaning niya, yan yung valley of death. Okay? Pero paano pag hindi ka nagpatalo dun sa ano mo, yung mga agam-agam mo, di ba? Lalagpasan mo yun. Magkakaroon ka ng informed optimism ngayon na, let's say, nagka-client ka. Uy, okay ah. Simpleng-simpleng ginawa ko pero kumita ako ng 10,000 pesos. Tapos eto may parating pa. Uy,
20,000 pesos kinita ko. Okay din naman pala, ah. Hindi naman pala ganun kahirap. Saka, hindi ganun kahirap kausap yung mga clients. Tapos ngayon, dumadali ng makakuha ng clients kasi talagang araw-araw ako nag-a-apply, araw-araw ako nag-reach out. Dumadali rin pala basta nagkaroon ka ng momentum. At saka natututo na ako magsulat. Alam ko na yung mga ano, alam ko na paano magsulat ng maayos ngayon kahit pa paano, nagpa-practice kasi ako. Ganun lang pala. Practice lang pala ng practice. Yun. Inform optimism ka na. Ito pala yung mga okay naman pala, okay naman pala. Ayun, pupunta ka na sa achievement ka na. So, nakukuha mo na yung gusto mo. Kung ano yan, let's say, ang target mo nung nag-join ka sa Freelance Guru is 50,000 a month sa freelancing. So, ma-achieve mo yun. Yun yung achievement mo. Kung yung gusto marating mo. Okay? So, mararating mo lang yun. If, and only if, lalagpasan mo yung crisis of meaning na yun, yung nasa baba. This one. Pag hindi mo nalagpasan yan, magsasalita na tong isang, ano ba yun, nasa kaliwa. Oh, hindi mo kaya yan. Hirap-hirap naman yan. Nagpabola ka naman kasi dyan kay Pet eh. Hindi naman lahat pwede maging freelancer. Ang dami-dami naging freelancer eh. Ano ba ba? Makakalabang ka pa ba dyan? Diba? Ang dami na nagsasalita dito. Ang liit na ng boses. Hindi, kaya mo yan, kaya mo yan. Makinig ka lang kasi gawin mo yung mga lessons. Kaya lang, ang liit na ng boses. Ang laki na ng boses nito. Diba? So, wala na. Bagsak ka. So, yun yung debt, yung value of debt, yung pababa na gano'n. Hindi lahat nakakalagpas dyan. Pero dito sa freelance ko, ayokong ma-stuck kayo dyan. Gusto ko lumagpas kayo dyan. And ngayon, yung para sa iba sa inyo, nandito tayo ngayon sa crisis of meaning. Okay? Naturo ko na yung lahat and nag-promise naman ako sa inyo, whenever you need me, mag-a-apply kayo, may work kayo, tapos hindi nyo alam gawin, lalapitan nyo lang ako, we'll do it together. May interview kayo, we'll do it together. Meron kayong gagawin cover letter, we'll do it together. So, hindi nyo dapat katakutan yun. Effort na lang kailangan ko sa inyo. Diba? Maghanap kayo ng client. Umabot kayo dun sa informed optimism. Okay, huwag kayong magpaipit dito sa valley of death. Diba? Huwag kayong magpatalo sa akin. Hirap naman pa. Hindi ko yata kaya. Wala akong time. Tapos, hindi ko maano yan. Hindi ko maasikaso siguro yan. Tapos, hindi ko rin kaya. Parang di para sa akin to. Ayokong sabihin nyo yun. Diba? Ayokong sabihin nyo yun. Nag-enroll kayo rito because nagkaroon kayo ng uninformed optimism sa umpisa na nakita niyo yung promise na pwede mangyari. And naniniwala akong yung fire na yon, nandiyan pa yon. Okay? Lagpasan natin tong valley of death. Okay? So, pero maaaring tinatanong niyo sa sarili niyo, di ba? Yan, ayoko mangyari sa inyo. Ayoko mangyari dire-diretso kayo dyan. Okay? Kasi, eto nga, kunyari, sabi niyo, hindi para sa akin yung freelancing. Ano ako? Meron akong sigurong gagawin na lang na iba tapos may nakita ka. Ano? Yung gumagawa ng, ano kanyari, ano ba maganda? E-book. Ito na lang. Gagawa ng e-book. Gagawa lang, i-research lang ako, magre-research ako, gagawa ako libro. Tapos bebenta ko. Bebenta ko sa Amazon. Pwede. Mas madali yan, mas madali. Mas madali kaysa mag-freelancing ako na copywriter. Kaso, paano pagdating na naman dun? Ang hirap pala mag-research. Walang bumibili. Kahit pala pipinost ko na, walang bumibili. Ang hirap-hirap naman pala. Tapos gagawa ako ng mga cover. Tapos, ang hirap naman gumawa ng Wise account. Kahit yung mga ganun, di ba? Yung mga nakikita mong actually na hindi naman sobrang hirap. Kaya lang dahil nag-iipon-ipon sila. Maliliit na mahihirap. Bumibigat na bumibigat yung mundo mo. Pahirap pa tuloy ng pahirap yung tingin mo. And bandang huli, pati yung e-book na yan, magka-crash ka din dyan kasi nga, hindi mo malalagpasan uli. Ano ang mangyayari? Di ba? Pag hindi mo na naman nalagpasan yun, iba naman na naman. Mag-ano na lang ako. Magti-TikTok store ako. Damit. Titinda ako damit. Kaya lang, wala kayong ano hindi kayo nakagpakita ng alam niyo yung pedigree of success. Yung hindi kayo lumaban doon sa mga nakaraan challenges. Um, for me, parang nag-easy way out kayo na parang hindi akin yan. Reset na lang, iba na lang. Okay? Marami rin ako naging ganyan. Marami ako naging ganyan. Yung mga pinanghinayang ko rin dati, mga businesses ko na sinimulan ko maliit. Tapos, nandun ako sa point na pwede kong palakin pero sabi ko, hindi naman na to. Hindi para sa akin siguro to. Saka parang hirap din naman palakin nito mga ganito. Ubus oras ko rito. Saka parang dami-dami kong alam. Yung mga ganon. Hanggang nagsara na lang yung mga negosyo na yan. Kasi nga,
Hindi ko na siya, hindi ko siya na-sustain kasi nga nandun ako sa valley of death na ang daming bumabagabag sa akin. Okay? Saka hindi rin ako nakaka-focus. So yun, ang gusto ko lang gawin nyo, give it a try, di ba? Pag tinanong nyo yung, is freelancing really for you? Hindi natin malalaman, di ba? Pero, lahat naman ng bagay na pagtutuunan nyo ng pansin, magiging successful kayo. Di ba? It's a 100% uh, guarantee na basta meron kayong levels of success ha, basta pero may success. Okay, iba-ibang levels of success lang. So, if you really give it a try, itong freelancing, yung tinuro ko sa inyo sa Freelance Guru, if you really give it a try, tapos willing kayo na kumuha ng tulong sa akin, um, hindi na tanong kung it's freelancing for you. 'Di ba? Magwo-work 'yan. Siguro mas magandang tanong nyo, yayaman ba ako sa freelancing? Siguro ganyan. Ang sagot ko diyan, hindi siguro. Hindi naman. Kasi ang freelancing, ano lang 'yan. Yan no. Freelancing ka sa simula, 'di ba? Pero pag na-achieve mo na 'yan, meron ka ng momentum eh. May achievement ka. Anong pwede kong sunod gawin? Kasi okay na naman ako sa freelancing eh. Pero medyo nag-ano na ako, medyo um, nagpla-plateau na ako yung kinikita. Ano ba pwede kong gawin? Pwede siguro ako magtayo ng agency ko. Total, marunong na ako mag-copywriter. Kukuha ko ng mga junior copywriters ko. Editor na lang ako. Tapos meron ako tigahanap ng clients. Yan. Marketing agency. Or e-com store kasi ang galing ko na mag-copywriter. Na marunong na ako mag-social media. Tatayo ako ng e-com store. Tapos ako yung manager no. Tapos total alam ko magpatakbo ng social media. Ako na yung social media. Ayan, pwedeng ganon. Tapos or business consultant. Kunyari, si Jonah, di ba? Magaling siya sa FDA. Nagtayo siya ng business consultancy. Kasi lumaki yung niya eh. Lumawak yung kaalaman niya sa networking, dumami yung kilala niya dahil sa freelancing. So parang yung freelancing naging vehicle lang for another opportunity. So, success, isa pa uli. Oo, success uli. Yung susunod uli, success uli. Di ba? Mas maganda na yung may paakyat kayo na paakyat kaysa yung kanina pababa kayo na pababa, di ba? Dahil ano kayo, nag-give up kayo na nag-give up to sa ginagawa niyo eh. Kasi iniisip niyo hindi para sa inyo. Okay? So, siguro last point ko na. Kunyari ang freelancing, ganito na lang isipin niyo sa freelancing, di ba? Kunyari galing kayo sa City of Malabo, ng aking mahal na city. Pupunta kayo ng Switzerland, di ba? Paano kayo pupunta ng Switzerland? Di ba? Physically, pupunta kayo. Siyempre, galing ako sa bahay, lalabas ako. Tricycle muna ako, di ba? Pero yung tricycle ba na yan, makakarating na Switzerland yan? Hindi, di ba? Hindi. Siguro, pwede, sasakay siya ng Roro kung meron mga hanggang Switzerland, pero ang tagal, di ba? Pero hanggat maaari, hindi yan ang sasakyan mo. It's just a vehicle papunta sa Switzerland. Pero hindi yan yung only vehicle mo. Hindi yan yun. Sasakay ka pa ng iba. Jeep. Di ba? Pagdating ko sa kanto, sakay ako ng jeep. Punta ako ng kasi nakakapunta ba ng Switzerland yan? Jeep, hindi rin, di ba? Sakay ako ng LRT. May pupuntahan akong pwede kong sakyan papuntang Switzerland. So pagbaba ko ng ano bang stasyon yan? Pasay ba? Pasay o Baclaran. Sakay ako ng bus. Hindi ko lang kung bus ha, pero bus or jeep papunta sa airport. At doon ako sasakay ng aeroplano papuntang Switzerland. Okay? So nakuha nyo, yung tricycle, isipin nyo yung freelancing. Siya yung vehicle nyo palabas. Papunta dun sa other vehicles. Okay? So, it's not a question nung kung para sa inyo yung freelancing. Baka mas, siguro ang question nyo is, ano yun, parang magiging panghabang buhay ko ba tong freelancing na to? Hindi. Hindi. Vehicle lang niya lang yan. Tulad ko, copywriter ako dati. Hindi, ngayon pa lang, hanggang ngayon copywriter ako. Pero hindi na ako masyado kumuha ng clients kasi dun sa pagiging copywriter ko, nagkaroon ako ng mga business sense eh. Natuto ako makipag-negotiate, natuto ako maghanap ng clients, natuto akong kumausap ng clients. Although natututunan ko yon sa work ko dati sa PLDT. Iba pag ikaw yung may hawak nung ng business mo. Kasi yung being a freelancer is parang you're being a business owner na yan eh. Ang product mo, services mo.
It's a business. Kaya nagkakaroon ka ng business sense. And pag natuto ka sa pagiging freelancer mo, gumaling ka, pwede kang gumraduate papuntang jeep, gagraduate ka papuntang LRT, gagraduate ka papuntang bus, gagraduate ka papuntang aeroplano. So yung aeroplano, who knows kung ano yan. 'Di ba? Baka meron ka ng sariling manufacturing company ng organic food para sa particular cats. Ganon. Yung ba talagang big. Palaki ka ng palaki. Pero you started here. You have to start somewhere. Hindi naman paglabas mo ng Malabon, may eroplano agad. Di ba wala naman? Paglabas mo ng bahay, wala naman eroplano dyan. Walang eroplano. Posibleng may jeep. Medyo swerte ka, may jeep sa harapan ng bahay mo. Posibleng may LRT. Posible, paglabas mo ng bahay, swerte ka, nasa monumento ka nakatira. May LRT agad. Sige, buenas. Pero hindi ka pa rin makakarating sa Switzerland. Diba? Eroplano pa rin ang kailangan mo. Okay? I hope na nagkaroon ng sa inyo tong lesson na to. I hope maging significant sa inyo tong lesson na to. Kasi ito, um, alam ko siya dati pa, kaya lang ako mismo nalilimutan ko siya. Na pag dumadaan ako sa challenges, nalilimutan ko siya. So hopefully, put it sa heart nyo itong lesson na to. And if you're feeling challenged, isipin nyo lang, nasa valley of despair ako, nasa valley of death ako. Kailangan lumabas ako dito. Okay? So, that's it team. Good night and I hope you love the lesson. See you uli sa susunod na lesson. Bye!